Hello friends and welcome back to Real Talk with Kim. Grabe yung first and second episode natin. Sobrang nakakataba po ng puso dahil marami po kaming letter na natatanggap na galing po sa inyo na lahat naman po talaga ay nakaka-relate. Kaya kung meron po kayong comment, suggestion, feel free to send us a DM para mabasa namin po sa inyo. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and the network. Matanong nga kita, pang ilang ka sa magkakapatid? Ako, balit 3 kasi kami. Yung panganay namin, ako, and then yung bunso. Bakit mo nga ba natanong? Kasi, di ba normally sa ating mga Pilipino, pag panganay ka, nasa iyo yung pressure na ikaw yung tatay yung breadwinner, then ikaw lahat yung magde-decide para sa pamilya, di ba? So, ayun ang nangyayari kadalasan sa atin. Pero, para sa akin, marami rin naman akong kakilala na hindi siya panganay. Minsan, middle child, minsan bunso. Ang nangyayari sa atin, kung sino yung mas able mag-provide o financially able na magbigay sa pamilya or sa magulang nila. Kasi alam mo kung bakit. Dahil itong letter sender natin ngayon, ito yung kanyang malaking question. Yung parang hanggang kailan siya magbibigay ng kanyang 100% na kinikita or hanggang kailan siya susuporta sa pamilya niya. Anyways, hindi natin patatagalin ang ating ang sulat or ang letter na babasahin natin for today at itago na lang natin siya sa pangalang K. Sabi niya dito, "Hello Kim, eto na nga, maglalakas loob na ako mag-reach out sa iyo at sana mabasa niyo ang letter ko. Sobrang thankful ako sa podcast niyo. I started listening since your first episode, Kim. I am from Iloilo. At habang nakikinig ako sa inyo, pakiramdam ko na nasa Pinas lang din tayo. I wanna share my story pero itago niyo lang ako sa pangalang K. I work here in Bahrain 2015 pa at nasa 3 years na ang relationship that time. At syempre, di rin nagtagal kasi nga 2 weeks pa lang ako dito sa Bahrain, naghiwalay na kami ng una kong boyfriend dyan sa Pinas dahil nagloko siya. Naging single ako for 4 years and then I meet this guy sa isang training na inatinan ko. We exchanged numbers and the rest was history. We moved in together in our first year and been living together. Hesitant ako nung una. Bakit? Alam nyo naman ang sistema natin mga Pilipino, di ba? Ang pagsusustento sa mga magulang. Kim, wala naman problema sa akin yon. Pero minsan nakakapagod pala. Lalo na pag naapekto na ang relationship ko at iba ko pang gustong gawin para sa future family ko. I am 34 years old and sa tagal ko dito, para rin akong walang narating sa buhay. Ever since nandito ako sa Bahrain, nagpapadala na ako sa mommy ko at sa brother ko. Hanggang ngayon, ganoon ang sitwasyon. Sinabi ko sa boyfriend ko bago pa maging kami. Inexplain ko sa kanya lahat. Paano yung sistema ng pamilya namin. Kasi syempre, ibang lahi siya at iba ang kanyang upbringing. Tanggap niya naman na ganito ang buhay namin. Di niya ako pinagbabayad ng renta namin. Kasi nga, nagpapadala ako sa Pilipinas. Pero sobrang nakakakonsensya. Feeling ko, hinihila ko siya pababa sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Siya parati ang nakakapag-save ng malaki. Kasi nga, may joint savings na kaming dalawa. Tapos ako, maliit lamang ang savings. Gusto niya mag-move sa high-rise apartment, pero hindi namin magawa. Kasi ayaw ko na siya lang ang magbayad. Gusto namin mag-travel din sa Europe, pero di rin magawa. Kasi maraming kailangang i-save, including yung monthly
na padala ko sa pamilya ko. Yung brother ko, mag-start na din ng college, so doble na ang gastos ko ngayon. Ang point ko, Kim, gusto ko enjoy sana namin dalawa ng boyfriend ko ang early 30s namin. Pero di namin magawa kasi every time I make a move, may pamilya ako na kailangan kong isipin. Tapos pag-aawayan namin ito. Palagi sinasabi ng boyfriend ko, bakit hindi ko daw unahin ang sarili ko? Which is meron naman siyang point. Pero the same time, di ko naman kayang talikuran ang mommy at ang brother ko. Nagigilty ako, Kim, sobra. 2 years younger than me ang BF ko. I feel like I'm holding him back because of my situation. I feel like he can do such more without me. Should I let him go? Or ano ba dapat gawin? Mahal ko siya, but at the same time, gusto ko happy siya. Magawa niya yung mga bagay na gusto niya nang wala ako. I feel like he deserves better. Nakakapagod, Kim. I don't want my kids to go through the same things I've been going through. To anyone who's listening, please lang, don't make your kids be your retirement money. Hindi nyo alam ang hirap na gusto din nilang mag-save up para sa sarili nilang mga buhay. Salamat, Kim, and more power sa podcast mo. Love, Kay. Medyo may slight na tulala ako sa storya ni Kay. Dahil alam ko sa storya na to, ang daming makaka-relate. Dalawang issue kasi ang nandito sa letter niya, di ba? Tama ka. Yung una, being a breadwinner, Yung support sa magulang. Yes, tumutulong siya sa magulang, sa brother niya na magka-college niya. And yung pangalawa, Yung pangalawang issue natin is yung relasyon niya sa kanyang ibang lahing boyfriend. Tama. Pero ako habang pinapakinggan ko yung sulat niya, parang sobrang disappointed na siya dun sa sitwasyon kung nasan siya. Alam mo yung parang naiipit na siya na parang kung pwede lang din hindi na magbigay sa magulang, kung pwede lang din na ibigay niya na lahat ng 100% sa boyfriend niya. Correct. 'Di ba? Parang mahirap. Ikaw as OFW, ikaw ilalagay mo yung sarili mo doon kay Kay. Habang binabasa ko yung storya ni Kay kanina, actually gusto kong umiyak eh. Nadadala ko nung storya na sabi ko na ang hirap pala na kasi 100% ng OFW nagpapadala. exactly. Or 99%. Ang isa pa is, ang hirap pala pag pamilya na yung pinag-uusapan versus dun sa sarili mong kaligayahan. Doon muna tayo sa being a breadwinner. May mga magulang din naman na di naman nila ginusto na umasa sila sa anak nila, di ba? Pwedeng hindi sila nakaipon kasi pinag-aral nila lahat ng anak nila. Kasi parang alam mo yung may mga tao rin naman na hindi naman minalas yung saktong term, pero kahit anong sikap nila, wala pa rin. sapat or minsan kulang pa. So ikaw na as ilan ng anak or isang anak na able, ikaw yung tutulong, di ba? Exactly. Especially kung single ka. Di ba? Parang lahat ng Actually, lahat ng burden minsan hindi pa naman sila mag-asawa. Yes, lahat ng burden nasa kanya. Di ba? But ang tanong kasi is hanggang saan siya tutulong sa kanyang magulang or sa kanyang kapatid. Now, nasasaalang-alang yung pansarili niyang kaligayahan, which is ayun nga yung relationship niya ngayon dito sa ibang lahi. Kasi kung titingnan mo, sinabi niya nga is may joint account na sila, may mga plano na sila, 'di ba? Alam naman natin minsan ang setup ng ibang lahi ay totally different sa Filipino way, 'di ba? So sinasabihan siya na bakit hindi mo isipin yung sarili mo? Paano niya isipin yung sarili niya? Alam niya naman kung ano yung obligasyon niya. Oo. Actually, sa ibang lahi talaga, iba talaga ang Pilipino. Sa ibang lahi, meron akong personal na kaibigan. Best lover talaga ang Pilipino.
Mapagmahal. Diba? Meron akong kaibigan na nakapag-asawa rin ng ibang lahi. Pero yung, willing naman siya pakasalan. Ang alam ko, mag-asawa na sila, may dalawa na silang anak. Pero before that, ang sinabi ng lalaki is, susuportahan kita at magiging anak natin. Pero hindi ko mapapangako sa'yo na susuportahan ko yung pamilya mo or yung magulang mo. Which is, hindi mo naman talaga sila or hindi mo sila masisi. Pero meron din mga foreigners or mga ibang lahi na talagang pag pinakasalan ka, parang pinakasalan niya na yung buong pamilya mo. Which is, may mga ibang lahi din na happy sila na ginagawa yon. Pero, ito na nga. Ayan na. Ayan na. Meron din namang mga magulang na ginagawa nilang, ano ba yung term niya? Retirement money. Yung mga bata. Diba, yung iba nga ang sinasabi, mag-anak ka na para may mag-alaga sa'yo sa pagtanda mo, which is hindi talaga siya maganda. Pero meron talaga. Ikaw, may mga kakilala ka, diba? Yes. Marami akong kakilala na, sige, paglaki nyo, ano na lang kami, magtutumba-tumba na lang kami, kayo na magtrabaho, kayo na magbayad ng mga bahay. Which is, sa akin naman, Taco Bell, nasa pamilya. Sa part ng pagiging breadwinner, anong masasabi mo sa kanya? Kung ikaw si Kay, wala sa opinion, ikaw si Kay, ano yung gagawin mo being a breadwinner? Kunyari, hindi mo na alam yung sitwasyon mo doon sa boyfriend mo, kailangan mo ng, anong gagawin mo sa magulang mo? Bago sagutin yan, shot muna ako. Shot muna tayo. Shot. Okay. Dali eh. Kung ako kay Kay, kakausapin ko ang magulang ko, ang nanay ko, at ang kapatid ko about my setup sa relasyon ko ngayon. And for sure naman, wala namang ibang magtutulungan kundi ang pamilya, diba? And I'm really sure sa pagsasalita ni Kay, alam niya na maiintindihan siya ng kanyang magulang at kanyang kapatid. Sabihin niya lahat na eto hanggang dito ang pwede kong itulong. Ang unang itatanong ko kay Kay is gaano siya kamahal ng boyfriend niya. I'm sure, again, binalik ko yung kanina na pag-usapan niya lang pamilya, ganon din ang gawin niya. Kausapin niya din yung boyfriend niya na alam mo yung bago mo ko nakilala, may pamilya ako na sinusuportahan. But don't worry, everything will be settled. But kung talagang mahal mo ko, 'di ba? Mag-a-adjust ka. Pero para sa akin kasi hindi naman ewan ko kung sasang-ayon ba yung nakikinig or hindi ba naman 100% money lang ang relationship. Yes, agree. Kung 30% or 50% ng money is nabibigay niya sa pamilya niya, so may 50% na missing. Tama? Pwede niya naman punan. Language of love. Yes, agree. Yung touch, yung time. It's not about money. Yung effort, yung appreciation. Pwede niya naman punuin yun ng language of love, yung money. Pwedeng kausap. Dapat maintindihan din ng partner niya. Ni boyfriend. Ng boyfriend niya na yun talaga yung sitwasyon niya. Pwede namang, dapat ba pag nag-share ka ng 100%, dapat 100% din mo. 100% din ako. Diba hindi naman? So, baka naman ka-taxi girl, may problema rin. Kaya nga eh. Baka gumagawa lang din siya ng parang... Kaya nga, Kay, pinahirapan mo kami. Hindi nga siya pinagbabayad ng bahay, di ba? Diba? So, okay na yun. San ba? Hanapan ko kayo ng bahay. Diba? So, si Kay, ang feeling ko, siya yung nasa gitna. Ang dapat is, mas alam mo, I think, kausapin mo ang lahat. Yes. Ikaw mismo sa sarili mo na magsasabi na hanggang dito na lang ako, i-extend ko pa o panghabang buhay na to. Diba? Alam ko, ayun nga ang dali makipag-usap, especially pag mahal mo yung tao at alam mo na nandyan yung pamilya mo palagi. I think na hindi naman masama makipag-usap na sabihin mo kung ano yung nasa sa loob mo. Maaari, we never know kasi short letter lang may pinadala sa atin ni Kay. Maaring si pamilya mag-a-adjust ng kusa kung alam nila din kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon. Siguro kung talagang mahal din siya nung guy, maiintindihan yung sitwasyon niya eh. True, diba? agree. Which is, pwede ko naiintindihan siya. Imagine mo, hindi siya pinagbabayad ng rent.
yung hindi naman siya pinipilit na mag 50-50 sila sa savings. Kasi baka siya lang yung may gusto din na, baka naman, gusto ko lang din malaman, yung pagtulong niya ba sa pamilya niya is piling niya obligasyon? Piling niya ba, baka hindi na siya, kasi iba yun pag hindi ka na masaya sa pagtulong, nagpapadala ka na lang kasi napipilitan ka, baka sabihin hindi ka na nagpapadala. Pero kung alam mo na mahal mo yung pamilya mo, hindi mo na siya isip yung obligasyon. At i-discuss mo yun sa boyfriend. Yes. Diba? Kasi ang pamilya niya is million miles away, while yung boyfriend niya naman is kasama niya on a daily basis. Baka pagkatapos ng maghintay lang siya, time is everything. Baka pagkatapos ng kapatid niya, pwede na siya mag-stop. Or maaring hindi siya nakakapagsalita sa boyfriend niya ng about kung ano yung nararamdaman niya. Kaya nga. Possible, di ba? Pwede naman talaga. So it's pag-uusap. Oo. Laging din sa pag-uusap yung magiging last na advice natin is baka may hindi malinaw sa'yo. Or sa boyfriend mo, or sa pamilya mo. Para sa akin, Kay, pag-usapan nyo ng magulang mo, pag-usapan mo ng kapatid nyo, sama-sama kayo, at kausapin mo din at the same time ang boyfriend mo. Kasi hindi mo alam, baka hinihintay ka nilang magsalita. Maaring sinasarili mo, maaring iniisip mo lamang lahat ng ito. Pero alam ko na one day, pag sinabi mo ito sa magulang mo, alam ko maiintindihan ka nila. At ganun din ang boyfriend mo dahil sa pagkakasabi mo sa iyong letter is siya ang sumasagot lahat. Or not only that, ganun kanya kamahal. Kausapin mo, mag-open book ka sa kanila kung anong gusto mong mangyari. And then naniniwala ako, lahat na dadaan sa usapan. Sa mga lahat ng gustong sumulat, tuloy-tuloy lang po kayo. Kami na ang bahalang magbasa ng inyong mga letter at express ang inyong feelings through our podcast. Hello friends, don't forget to like, subscribe, share, and press the notification bell para updated kayo sa aming mga podcast weekly. Maraming salamat po uli sa pagsama nyo sa amin sa gabing ito. And then, God bless to all of us. Please, salamat po sa suporta. Maraming salamat po. God bless. Bye!